Hello guys. Hello. This is for Virgo. Virgo, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. So, this is collective general reading para sa inyo. So, please comment down below if you resonated. And kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button guys. Alright. This is for Virgo. Okay, first two cards natin, Virgo, is the Moon, number 18, and Page of Cups. So, sa nakikita ko sa'yo dito, medyo nag-aalala ka. Maybe you're worried about sa relationships mo. Kasi relationships to, like, for example, may asawa ka, may ka-live-in ka pang iba, third party or whatsoever. Okay? So, doon sa mga Virgo na may mga committed relationship na kayo, tapos na-inlove pa kayo sa iba, nakipag-live-in kayo sa iba, lalo kung nasa ibang bansa kayo, posibleng matakot kayo sa ngayon. Okay? So, sinasabi ng barahan na to na pwedeng ito ay dala ng mga full moon or new moon, pero ang energy na to is takot. Kasi tatlo to diba? Tatlong relationship siya or tatlong tao ang involved sa isang relationship. So, natatakot ka, Virgo. Yung iba din sa inyo dito, you're single. Single ka, pero nag-aalala ka. You're worried para sa yung future regarding sa love life. Kasi maybe naka-experience ka ng mga traumatic experiences, family-related, galing ka sa broken family, nakikita mo yung mga tao na hindi sila faithful sa kanilang mga relationship. So, sa nakikita ko sa'yo dito, eto yung possible na rason kung bakit may takot ka. Okay, another is the Emperor. So, yun din. Isa sa mga possible na fears ng mga Virgo is yung pagkakaroon ng stable na love life. Parang, like for example, may kung babae ka na Virgo, single ka, wala ka namang karelasyon, single ka, tapos natatakot ka na makipagrelasyon kasi yun, sa nakikita mo sa mga social media, sa television, maraming mga breakups na nangyari. So, natatakot kang mag-settle, okay, sa relationship. And yung iba sa inyo dyan, wala kayong masyadong focus sa relationship kasi yung focus nyo is yung financial stability. Okay, next is Judgment. So, sinasabi ng baraha sa'yo na yun, yung parang mo ngayon is yung pera, puro finances, trabaho, negosyo, pagkakakitaan, yun yung focus mo sa ngayon. Kumbaga, sigurado, you're not willing to settle, you're not willing to parang makipag-commit. So, yun ang nakikita ko sa'yo dito. And, number 14. So, sinasabi ng baraha sa'yo, huwag kang masyadong mag-alala. Okay? Huwag kang masyadong mag-alala. Kasi like for example, yung past relationships mo, pasensya na sa kuko ko guys, kasi nagpintura kasi ako Okay, so, yung dito is temperance. Like, for example, wag mong i-categorize siya or i-generalize yung mga tao na, like, yung ex mo ay ganito, ganyan, cheater, yung ex mo ganyan, ganito. Hindi ibig sabihin yung mga next na papasok sa buhay mo, ganun din. Kasi walang ganun. Okay, kahit nga kambal, iba din yung karakter nila, yung mga, tawag dito, iba yung nasa sa puso, mindset nila. So, wag mong i-generalize, okay? So, sa nakikita ko sa'yo dito, siguro magfo-focus ka na lang sa sarili mo. Like, sa parents mo, sa siblings mo, kasi wala kang wala kang masyadong interest sa pakikipag-relationship, pakikipag-love life. Kahit na nasa tamang edad ka na. Alright, sorry guys. Okay, so let's verify.
Alright, Virgo, Knight of Ariel. So, dito sinasabi ng barahan na yun, marami kang plano para sa sarili mo. So, wala kang masyadong oras para sa love life, sa drama, sa past, sa exes, or sa kung ano pa man. Kasi, ang yung focus mo ngayon is tungkol sa yung future. So, kailangan mong planuhin yung future mo. Kailangan mong bantayan yung mga galaw mo para sa future plans mo. Hindi sa love life, kundi sa career. Okay, next is for Gabriel yun. Sa nakikita ko sa'yo dito, yung iba na in a relationship, na yung committed talaga kayo, like walang mga third party or whatsoever, sinasabi ng barahan na marami kang isi-celebrate with your loved ones. So, pwedeng may mga ano dito, wedding anniversaries, birthdays, or kung ano pa man na celebration. So, maybe there's a, promotion, salary increase, higher position, and there's our rewards and rewards para sa mga hard work natin. And sinasabi ng baraha sa'yo na i-enjoy mo kung ano man na blessings ito, kung ano man na happiness ang nararamdaman mo. Deserve na deserve mo to, okay? Alisin mo yung sarili mo, Virgo, sa mga burdensome na situation. Alam mo na toxic, alam mo na hindi na maganda para sa sistema mo, sa isip, sa puso, sa katawan, sa spiritual, sa pera. Pag alam mong hindi mo na gusto, pag alam mong suffocated ka na, umalis ka na. Okay? Huwag mong sasayangin yung buhay mo. Okay, Six of Michael, oh. 'Di ba? Sabi ng baraha sa'yo dito, Virgo, huwag kang masyadong matakot, huwag kang masyadong mag-alala. There's a light at the end of the tunnel. Sa katapusan din, may liwanag yan. Lahat ng mga pinagdadaanan nyo sa ngayon, matatapos din yan. Okay? So, huwag kang mag-alala, makakaraos ka din. Makakaraos ka din, and habang naandyan ka pa, sa sitwasyon mo na yan, siguro magplano ka na. Okay? And nakikita ko sa'yo, yun nga, sabi ko dito, if you're not happy, if you feel suffocated, yung hindi ka na kontento, yung parang paggagising mo, bad trip ka na. You need to move, okay? Alisin mo yung sarili mo dyan, relocate, travel, move. Yun ang kailangan mo sa ngayon. Okay, Three of Raphael. So, nakikita ko sa'yo dito yon. There's so much reasons to celebrate talaga, guys. There's a happy news about, newborn, pregnancy. Ang dami, maraming mga good news regarding sa relationships, regarding sa family, or regarding sa work. So, wala kang dapat na alalahanin, wala kang dapat na pag-isipan. There's a solution, okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito, kailangan mong mag-compromise, kailangan mong magkaroon ng self-control and pasensya. Yun lang yung kailangan mo sa ngayon. And last is, Nine of Gabriel, manatiling determinado. Okay, Virgo, manatiling determinado. And yun, wag kang matakot na mag-move forward. Basta, isipin mo na kaya mo ang lahat. Okay, there's something na meron ka na pwede mong i-showcase sa mundo. Okay, thank you. Bye!